Yo, what's up, right guys? At ito nga, dito ako ngayon sa punong ito. Ayan, ito yung sa minamaniho ko. So, dahil nga ngayon, ang call time namin is 5 o'clock ng hapon. So, ngayon, maaga pa lang. 3 o'clock pa lang ng hapon. So, 2 oras pa kami mag-aantay. Right. Dito nga, dito kami magtatambay muna sa punong ito. Medyo malilim dahil nga napakainit ng panahon ngayon. Right. Samahan nyo ako sa aking mga panibagong episode na gagawin. Yung mga lugar na aking pupuntahan. Alright. Heto nga. Napaganda ng punong ito. Ayan, napaganda ng punong ito. Ayan. Ayan, dito ako pumisto ngayon. Napaganda. Alright. Ayan. Hindi ko alam kung anong puno to eh. Parang may puno ng antipolo. Ayan. Puno yata ito ng antipolo eh. Ayan. Napakalaki ng puno ito. Right, ayan. Ayan, yung mga ibang puno. Right, ayan. Napakalaki ng puno ito. Yan, tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Right, ayan o. Yung laking puno. Yan. So, ito nga napakaganda rito dahil medyo malilim dito. Napakalilim. Yan, so ito nga at kami nag-aantay pa ng call time namin. Ayan, napakalilim ng puno ito. Yan. So, ayan. Alright. Ayan. Alright, ayan, napakalaki yung punong ito. So ayan guys, at ito nga, pansamantala muna kaming mag-upahinga. So ito, at meron pa ako napansin pala dito, lutuan. So ibig sabihin yung ibang mga tracker dito, ito dahil nga ito yung mga ibang tracking pang-deliver no. Dahil ibang tracking dito kasi maparada. Ayan. So may nakita ko itong lutuan. Ayan no. Yan, mayroon nakitang lutuan. So, ang iba siguro dito, ibang tracking dito. Siguro ibang tracking dito, dito sila nagluluto, ayan oh. Yan oh. Lutuan. At mayroon pa ritong tadtaran ng tadtaran ng karne. Ayun, tadtaran ng karne oh. Iwan. So may kaldero pa doon. May kaldero pa. At mayroon pang basurahan. Ba, dahil nga napaganda pa ng silungan dito. Ayan o, at mayroon pang higaan, lamesa. Ayan. Ayan. So dahil nga maganda rito magtambay. Alright guys, siguro ang iba dito dito sila nagluluto dahil nga ang ibang tracker dito nakaparking yung iba ngayon wala pang gaon nakaparking o. Ayan. Wala pa gano'ng parking at so ito yung lawak na to, yung lawak na yan, diyan nakaparking yung ibang mga tracker. Yan, ibang tracker diyan nakaparking. Siguro sila pag nagtatambay dito o abutan ng hapon, dito sila nagluluto. Ayan yung luto yung pinakita ko sa inyo kanina. May basuran din. Basuran. At mayroon pang lamesa. Yan. Alright guys, heto nga, at samahan nyo ako sa aking panibagong episode na gagawin. Ayan, dito nga, habang ako'y nag-aantay dito, habang ako nag-aantay ng call time namin, ayan, dito muna kami magtatambay. Alright, so yun guys, samahan nyo ako, let's go. Ito yung loading, ayan, loading area. Yan yung loading area, at ito nga yung sa cream line. Ito yung mga truck na nakikita nyo. Bali yan yung mga truck nila. Alright, yan. At yung iba naman dito, ayan, mayroon dito ng higaan yan. Oh, ayos siguro tinatambay ng mga ibang tracker nga. At ito yun, ayan, wala pang gaanong naka-park dito. Ayan, dahil nga minsan punong-puno ito, punong-puno yan guys. Ayan, puno pala ng
Puno pala ng antipolo. Ayan daan, oh. Laking kahoy ito. Ayan, oh, napakalilim guys. Ayan, napakalilim, oh. Kaya yung ibang mga trucker diyan tatambay. Ayan. Ito nga, meron palang eskwelahan dito. Ayan, eskwelahan yan, oh. Eskwelahan yan. Ayan. Alright. Ayan. So, ito nga, dito nga yung Clark. Ito yung Clark. Ayan, meron pang sapin ditong karton, no? Siguro iba dyan, driver at saka helper, dyan natutulog. Ayan. Ginagawa lang sapin yan. Ayan. Right. Alright guys, ito nga, napakahirap talaga ng buhay ng buhay ng biyahero. Ayan. At kahit saan ka matulog, pwede. Yan, tulad nung karton doon, no? Yan. Ginagawa lang sa pin. Yan. Napakahirap talaga ng buhay biyahero. Ayan. So yan guys, at ito nga, aking ibabahagi sa inyo yung mga lugar na aking pupuntahan, alright? At kung saan ako mapadpad ng sasakyan na ito. Ayan, itong sasakyan na aking minamaniho, alright? So yan guys, samahan nyo ako sa panibagong episode na aking gagawin. Let's go! Heto mga kabiyero, ang building nito na inyong nakikita ay ang paggawaan ng ice cream ng Creamline. At dito nga sa may Clark ito matatagpuan. At ang mga truck na ito nakaparada na inyong nakikita ay ang mga truck nila na pan-deliver ng ice cream at kung saan ito mapadpad, mapaprobinsya man o Manila. At dito naman mga kabiyero ay ang rampahan ng mga truck na kinakargan ng ice cream. At dito nga ang tinatawag na rampahan. At ang ilan dito ay wala pang gaanong nakaparking. Dahil nga ang lawak na to ay parkingan ng mga trucker. Dahil ang mga trucking dito ay may iba't ibang ruta. At ang iba naman ay umaabot pa ng Cagayan de Oro. At meron pang norte at south ang ruta rito. At tulad namin na nag-aantay kami ng oras ng aming loading time dahil nga ang biyahe namin ay dito sa may south. Kalimitan dito ay gabi ang kargahan kaya ngayon ay walang gaanong makita ang mga trucker dito dahil nga ang iba dito ay nasa biyahe. At itong mga truck na nakaparada na to na inyong makita ay ang mga truck ng Creamline. At ito nga mga kabihero ay ang lawak ng building nito ay ang paggawaan ng ice cream ng Creamline. Maging ang opisina siyempre ay kasama na dito. At dito nga mga kabiro, ako inyong samahan dahil ako tutungo sa may likuran at magbaba ng aming crates o yung pinaglagyan ng ice cream. At ito nga ay wala pang gaano mga truck na nakaparada rito dahil nga gabi ang biyahe nila. At ito ay kami pa lamang ngayon. Alright guys, tayo nga ay pupunta sa may Creamline. Ayan, ito yung paggawa ng Creamline, yung ice cream. Ay paggawa ng cream. Dahil nga tayo narito tayo dito ngayon sa may punong ito dahil nga dito kami nagpapahinga. Ayan, dito nga yung malimit na pahinga ng mga trucker. Ayan, so ito nga at meron na rin truck na bago dumating. Ayan, bago dating ayan. Katabi nung sakyan namin naman ko. Alright. So yun guys, tayo na itutungo dito sa may sa may Creamline. Ayan. Dito nga tayo sa may Creamline. Ayan, ito yung company ng Creamline. Ito yung paggawaan ng ice cream na Creamline. Ayan. Ayan guys. Right. Dito yung rampahan na nyo nakita. Ayan. Rampahan ng mga delivery. Right. At ito nga mga kabero ang rampahan ng mga truck na kinakargan ng pan-deliver ng ice cream. At heto nga sa gilid ito ay maaari kang bumili ng produkto ng Creamline at meron sila ditong store na bilihan. At ang way nito ay patungo sa may labasan o yung main gate ng Clark at dito rin matagpuan ang airports at maging ang airport ng Clark. At ito nga mga kabero ay ang tindahan nila at sa taas ito ay ang opisina. At kung maaari mong pasalubungan ang iyong pamilya dahil nga sa mainit ang panahon ngayon ay uso ang kumain ng ice cream ay maaari kang bumili dito. At ito nga, ang mga truck na ito ay kumakarga sila.
Ito ang lawak ng Creamline at ito nga ay sa harapan. Napakalawak ng paggawaan na ito. At dito nga sa May Clark matatagpuan ang paggawaan ng Creamline ice cream. At ito nga ay kilala sa ngayon dahil nga ang Creamline nito ay nag-champion sa volleyball. At nakipagsabayan na rin ang ice cream na to sa mga kilalang produkto tulad ng Selecta. At heto nga ay ang paggawaan na ito na aking ibinahagi sa inyo. Maging ang mga estudyante na nag-people trip ay pumupunta rin na rin dito. At ito nga ay isinasama na rin nila sa kailang galaan. At ito nga ay napakalawak ng Creamline na ito. At heto nga, aking pupunta ito dito sa may likuran. Heto ang kanilang mga truck na ginagamit na pag-deliver ng ice cream. Ito ay sa pagmamayari ng Ribesco. Kaya nga ito ay kilalang kilala na ang ice cream Creamline nito. At ito ay makita mo sa may supermarket. Maging Ampere Gold ay meron ito. At Robinson. At maging ang iba't ibang tindahan ay meron na rin makita ang Creamline nito. Napakasarap ng lasa nito. At ito nga ay halos tapatan ang mga sikat na brand na tulad ng Selecta. At ito mga kabero ay dito tayo sa may likuran. Dahil nga kami ay tutungo dito at dito kami mag-unload ng crates na aming pinaglagyan ng produkto ng Creamline. At dahil nga ito ay aming sinusupply sa mga distributor ng Creamline. Dahil nga ang Creamline ay pagmamayari ng Ribisco. At ito nga ay isinasabay din sa produkto ng mga tinapay ng Ribisco. At yung mga biyero ay dito tayo ngayon sa may likuran. At dito nga ang loading bay ng mga crates na pinaglagyan ng produkto ng Creamline. At meron ditong bantay o guard. Kaya kailangan natin itong antayin na magbukas ang gate na ito. At dito nga sa gate na to, dito kami papasok at dito kami mag-unload ng mga crates na pinaglagyan ng produkto ng Creamline. At heto nga ay pila dito. Kaya kung sino mauna ay siyang unang papasok. At ito nga ay lumabas ang sakay na to. At mukhang hindi pa yata kami susunod dahil nga mayroong naunang sakyan dito na nakaparada. At mayroon ding guardia dito. At kung ano ang sabi niya ay aming sinusunod. At kung sino nga ba ang susunod na papasok dito. At to ay mukhang kami yata ang mauuna rito. Ito yung nauna sa amin. So, yan. Nauna tayo. So, wala pa yung isa. Hindi na kami nagtagal pa magantay at heto nga kami ay isunod na pumasok dito sa gate na ito at heto nga ay patras ang aming pagpasok na sakyan dito sa loob na at ang mga sangkap ng Creamline ay dito na rin ibinababa at dito nga sa may likuran at dito nga nanggagaling ang paggawaan ng Creamline at heto nga kami ay magbaba ng pinaglagyan nitong ice cream na produkto ng Creamline.
Guys, dito nga tayo sa may loob ng delivery dito sa loob ng Creamline. So dito yung mga dinadala yung mga produkto na sangkap sa ice cream ng Creamline. Ayan. So yan, nakita nyo. Ayan. So dito tayo. At dito nga yung binaba yung crates natin. Ayan. So yan binaba yung crates natin. Okay. Yan. Yan yung binaba yung crates. Alright. Sa mga timba, oh. Ayan, oh. Yan yung nahugasan yung timba. So yan yata yung pinaglagyan ng chemical ng yan yung pinaglagyan ng mga sangkap ng ice cream ng Creamline. Ayan. Siyempre hindi magagawa ang ice cream kung wala ito mga sangkap, di ba? So dito yung labasan. Ayan, ito yung truck nila, guys. Ayan, ito yung pinapandeliver nila. So kinakapos pa rin sila sa mga truck, kaya ito kami pa rin yung isa din kami sa nagde-deliver ng Creamline ice cream. Ayan. Ito nga yung ice cream Creamline na pinag-champion ni Valdez sa volleyball. Kaya number 1 itong Creamline sa volleyball. Alright. So labas na tayo dito sa gitna to. At pagkatapos namin mag-unload ng lagay ng produkto ng ice cream ng Creamline ay heto, kami ay lalabas na rito. At ito nga ay nauna ang truck na ito ng Creamline. At ito nga ay muntik pa kaming maatrasan ng truck na ito. At kami nga ilalabas sa gate na ito. At pagkalabas nito ay kami mag-aantay kung saan nga ba ang aming rota. Yun nga lang mahigpit dito. Kailangan maging malinis ang iyong sakyan bago ito kargahan. At meron silang mga proseso dito bago kargahan ay kailangan dumaan sa QA. At heto nga, kami nga ay lalabas na ng gate na ito. At heto mga biro, mapapansin nyo ang lawak at haba ng building nito na paggawaan ng Creamline. At ito nga ang way nito ay patungo sa labasan. Ito nga, napakalawak ng building nito at napakaganda pa ng design dito. At ako nga ay tutungo sa rampahan nito dito sa may loading bay. At dito nga ay kailangang ipa-QA muna ang aking sakyan dahil nga mahigpit dito. Kailangan maging malinis ang sakyan. At ito ang ilang mga nakaparada, mga service ng mga empleyado ng Creamline dito. At heto mga biro, ang labasan. At heto rin ang haba ng building na ito. At bago ako makarating sa may QA area or sa loading area. At heto ang ilang mga sakyan ng Creamline na pan-deliver nila. At hindi pa rin maiwasan ang mga ibang tracking na nakaparada dito sa harapan. Basa mo na? Basa na. At dito nga kami sa may rampahan upang ipa-QA ang aming sakyan kung pasado nga ba sa linis ito. Dahil nga napakahigpit ng Creamline. Kailangan maging malinis ang loob ng sakyan.
at kailangan din gumagana ang aircon nito o yung repair ban. Dahil nga dito ay negative 20 bago ito kargahan, at kung may karga nito ay negative 22 bago ka lumarga o pumunta sa rota. At ito mga kabero, hanggang dito lang at maraming salamat sa patuloy niyong pagsubaybay sa channel na to. At ako'y inyong sama muli sa aking panibagong episode at rota o lugar na aking pupuntahan. Mga kabero, maraming salamat. Bye-bye.